Sa isang liblib at mataas na dako, nababalot ng malalim na kadiliman ng gabi ang buong paligid. Ang langit ay kulay madilim na asol, na may kalat-kalat na maliliit na bituin na nagbibigay ng kaunting liwanag sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng tagpo ay nakatayo ang isang malaki at baluktot na puno ng kahoy. Ang mga sanga nito ay halos wala ng dahon at tuyo na tila sumasagisag sa mahabang panahon ng pagtitiis at panganib na kinakaharap ng mga taong naroroon. Sa likod ng malaking punong ito, maririnig ang boses ni Kang Wukyang na may matatag at puno ng kumpiyansang tono. Malinaw ang kanyang mensahe na naglalayong pakalmayan ang kanyang kausap. Ipinapahayag niya na walang dapat ipag-alala ang kanyang nakatatandang kapatid, dahil kaya niyang tuparin ang anumang tungkuling ipagkakatiwala sa kanya. Makikita na ngayon ang mukha ng lalaking nagsalita sa naunang tagpo. Siya ay si Kang Wukyang, na kinikilala bilang Formless Temple's top assassin, ang pinakamahusay at pinagkakatiwalaang mamamatay tao ng kanilang samahan, habang ang kanyang mga mata ay may kulay asul, matalas at puno ng determinasyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan kahit na alam niyang ang kanyang gagawing misyon ay puno ng panganib. Sa pamamagitan ng kanyang matatag na tindig at titig, ipinapahayag ni Kang Wukyang ang kanyang panata. Hinding-hindi niya hahayaang mapahiya at madungisan ang pangalan ng Formless Temple, anuman ang mangyari sa kanyang gagawing misyon. Pagkatapos ipahayag ni Kang Wukyang ang kanyang panata, lumitaw naman ang kanyang kausap, si Kang Wuchang, na siyang head of the Formless Temple, ang leader ng buong samahan at nakatatandang kapatid ni Kang Wukyang. Mas matanda siya ng kaunti kaysa sa kanyang kapatid. May makapal na balbas at bigot na kulay abu, at may peklat na tumatawid sa kanyang kaliwang pisngi. Tanda ng maraming laban at pagsubok na kanyang nalampasan upang maging leader. Tulad ni Kang Wukyang, nakasuot din siya ng itim na balabal, ngunit ang kanyang tindig ay may mas malalim na awtoridad at bigat ng tungkuling kanyang dinadala, habang ang kanyang mga mata ay kasing talas din ng sa kanyang kapatid, ngunit may halong mabigat na responsibilidad at pag-aalala sa kabila ng kanyang seryosong anyo. Sa sandaling ito, dahan-dahan niyang iniaabot ang kanyang kanang kamay, at sa pagitan ng kanyang mga daliri ay may isang maliit at bilog na tableta na kulay ginto. Ipinapaliwanag ni Kang Wuchang sa kanyang kapatid na ang hawak niyang bagay ay isang poison pill, isang lason na kasing lakas at kasing delikado ng tanyag na Tangklan's Formless Venom, isang lason na kilala sa buong lupain dahil sa kakayahang pumatay ng mabilis at walang bakas, na walang sinumang manggagamot ang makakapagpagaling. Sa malawak na tanawin ng tagpo, makikita ngayon ang buong anyo ng dalawang magkapatid na nakatayo sa gilid ng isang matarik na bangin. Dahan-daang iniaabot ni Kang Wuchang ang lason na tableta kay Kang Wukyang, at tinanggap naman ito ni Kang Wukyang ng may matatag na kamay. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Idiniin ng leader ng Formless Temple ang mahalagang tuntunin kaugnay ng tableta. Sa sandaling malantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Kang Wukyang sa gitna ng kanyang misyon, o kung sakaling mabaigo ang kanyang balak na pagpaslang, kailangan niyang kainin ang lason ng walang anumang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip. Ipinaliwanag ni Kang Wuchang na ito ang tanging paraan para hindi mahuli ng mga kaaway at hindi mapilitang isisiwalat ang mga lihim ng kanilang samahan na magdudulot ng pagkawasak nito. Matapos marinig ang mabigat na utos ng kanyang nakatatandang kapatid, simpleng tumango si Kang Wukyang bilang tugon. Ipinapahayag ng kanyang kilos at titig na lubos niyang nauunawaan ang bigat ng utos, at handa siyang sundin ito ng buong puso kung kinakailangan. Kasabay nito ay lalong tumindi ang seryosong ekspresyon ni Kang Wuchang, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanyang kapatid, na may halong pagtitiwala ngunit mayroon ding matinding pagbibigay diin sa kahalagahan ng gagawing misyon. Ipinagpatuloy ni Kang Wuchang ang kanyang mga salita, na idiniin ng isang beses lamang ngunit may sapat na bigat para maunawaan ni Kang Wukyang ang lahat. Ang kapalaran at kinabukasan ng buong Formless Temple ay nakasalalay sa tagumpay ng kanyang gagawing assassination mission. Walang puwang para sa pagkakamali, walang puwang para sa kahinaan, at walang puwang para sa pagkabigo, dahil ang isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Idinugtong pa niya na ang inaasahan niya sa kanyang kapatid, gaya ng palagi niyang ginagawa sa lahat ng naunang mga misyon. Kailangang matapos ni Kang Wukyang ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng anumang paraan na kinakailangan, anuman ang maging kapalit nito. Tumingin lamang si Kang Wukyang nang walang bakas ng takot at pag-aalinlangan kahit alam niyang ang misyong kanyang tatahakin ay maaaring maging huli ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang itinagi ang tableta sa kanyang balabal gamit ang kanang kamay. Ipinahayag ni Kang Wukyang na ang kanyang itinalagang assassination mission ay pormal nang nagsimula,
At idiniin pa niya na hinding-hindi siya babalik sa kanilang lugar hanggat hindi niya ganap na nagtatagumpay sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng buong samahan. Pagkatapos marinig ang matibay na paninindigan ng kanyang nakababatang kapatid, bahagyang lamambat ang ekspresyon sa mukha ni Kang Wuchang, bagaman nananatili pa rin ang bigat ng awtoridad at pag-aalala sa kanyang mga mata. Malinaw sa kanyang mga kilos na may halong takot siyang baka hindi na niya muling makita ang kanyang kapatid. Sa kanyang isipan at sa tahimik niyang panalangin sa kalawakan ng gabi, ipinagdasal ni Kang Wuchang na sana ay magkaroon pa sila ng pagkakataong magkita muli matapos ang mapanganib na misyon, isang hiling na bihira niyang sabihin ng malakas, ngunit lubos niyang nararamdaman bilang isang nakatatandang kapatid higit pa sa pagiging leader ng isang samahan ng mga mamamatay tao. Kasabay nito ay nakatitig ng diretso sa kanyang kapatid ng may buong pag-unawa sa hindi nasabing damdamin nito. Sa kanyang matatag na titig at sa tahimik niyang tugon na hindi na kailangang bigkasan ng malakas, sinang-ayunan ni Kang Wukyang ang panalangin ng kanyang kapatid. Isinasaad niya na siya rin ay umaasa na sila ay magkikita muli sa hinaharap, kapag ang lahat ng kanyang tungkulin ay tapos na at ang dangal ng Formless Temple ay naipagtanggol na niya. Matapos ang maikling palitan ng kanilang mga panalangin, muling bumalik ang matigas at autoritatibong ekspresyon sa mukha ni Kang Wuchang, na ngayon ay siya na muling ang leader ng samahan. Hindi lamang ang nakatatandang kapatid na nag-aalala, habang sa kanyang mga mata ay lalong tumalas, at ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot, habang nakatitig ng diretso kay Kang Wukyang, na nagpapahiwatig na oras na para tapusin ang kanilang pag-uusap at simulan na ang tunay na misyon, sa isang maikli ngunit puno ng bigat na utos na may dalang buong tiwala sa kakayahan ng kanyang kapatid, inutusan ni Kang Wuchang si Kang Wukyang na lumisan na, walang karagdagang salita, walang mahabang pamamaalam, dahil alam nilang dalawa na ang anumang pagpapaliban ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang plano at sa buong Formless Temple. Sa sandaling marinig ang huling utos ng kanyang kapatid, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kang Wukyang. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang pambihirang bilis na natutunan mula sa maraming taon ng pagsasanay bilang isang mamamatay tao. Ang kanyang katawan ay mabilis na nawala palayo sa gitna ng bangin, na nag-iiwan lamang ng paikot-ikot na alabok at malalakas na bagzo ng hangin sa kanyang tinatayuan. Sa harapan niya, naiwan na lamang si Kang Wuchang na nakatayo sa parehong pwesto. Pinagmamasdan ang mabilis na paglaho ng kanyang kapatid sa gitna ng madilim na daanan patungo sa kabila ng mga bundok. Naiwan na nag-iisa si Kang Wuchang sa ibabaw ng bangin, na nakatayo ng kalmado, habang pinagmamasdan ang direksyon kung saan lumisan si Kang Wukyang hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanyang paningin. Habang sa kanyang mukha ay walang emosyon sa unang tingin, ngunit kung titingnang mabuti, may halong malalim na pag-aalala at pag-asa sa kanyang mga mata. Umaasa siyang magtatagumpay ang kanyang kapatid, ngunit alam din niya ang laki ng panganib na naghihintay dito sa kanyang paglalakbay. Lumipas ang hindi mabilang na mga taon, at ang dating madilim na gabi ay napalitan na ng malambot na kulay rosas at kahel na liwanag ng pagsikat ng araw sa madaling araw. Sa parehong lugar sa ibabaw ng bangin, kung saan huling nagkita ang dalawang magkapatid, nakatayo si Kang Wuchang, ngunit malaki na ang ipinagbago ng kanyang anyo. Ang kanyang dating kulay abong buhok ay naging maputi na ang lahat, at ang kanyang mukha ay puno na ng malalalim na kulubat na nagpapatunay ng mahabang panahon na lumipas at ng maraming pagsubok na kanyang nalampasan bilang leader, habang ang peklat sa kanyang pisngi ay nananatili pa rin, ngunit ito ay lalong lumalim na kasabay ng kanyang pagtanda. Nakasuot pa rin siya ng kanyang itim na balabal, at ang kanyang titig ay nakatuon pa rin sa parehong direksyon kung saan lumisan si Kang Wukyang maraming taon na ang nakalilipas. Matapos ang mahabang paglalakbay sa gitna ng mga bundok at mapanganib na daanan, narating na rin ni Kang Wuchang at ng 8 tauhan ng Formless Temple ang kanilang target. Nakatayo sila sa isang malawak at mabatong daanan sa harap ng isang dambuhalang bundok na nakatayo sa pagitan ng matataas at matatarik na bundok na nababalot ng manipis na hamog ng umaga. Ang 8 tauhan ay nakasuot ng magkakaparehong itim na hood at balabal, na nakapila ng maayos sa likuran ni Kang Wuchang bilang tanda ng kanilang pagsunod sa kanyang utos. Sa kanilang pagtingin sa laki at tibay ng bundok sa harap nila, napagtanto ni Kang Wuchang, hindi nagpinalabas ang mga tao sa buong Jianghu nang tawagin nila itong Greatest Iron Fortress, ang pinakamatibay at pinakamapanganib na Iron Fortress na kailanman ay itinayo sa kanilang lupain, na halos imposibleng pasukin ng sinumang kaaway. Habang sila ay nakatayo sa pasukan, masusing pinagmasdan ni Kang Wuchang ang buong anyo ng Iron Fortress. Ang mga gusali nito ay nakatayo sa ibabaw ng bangin,
na may arkitekturang gawa sa matitibay na kahoy at bato na kayang tumagal ng daan-daang taon. Ngunit higit sa laki ng Iron Fortress, isang bagay ang agad na nakakuha ng kanyang matalas na atensyon. Makapal at maitim na usok na chi ang dumadaloy sa bawat sulok ng buong lugar, na nagbibigay ng mabigat at nakakatakot na pakiramdam sa sinumang lalapit dito. Mabilis na naobserbahan ni Kang Wuchang na ang qing ito ay highly concentrated demonic energy, ngunit hindi ito katulad ng karaniwang qi na nagmumula sa mga taong sumusunod sa demonic path, at hindi rin ito nagmumula sa kapangyarihan ng Book of Changes na kilala niya. Matapos ang masusing pagsusuri sa daloy at katangian ng qi, na hinulaan niya na ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay artificial na nilikha at inilalabas ng isang malaki at makapangyarihang formation na nakakabit sa buong Iron Fortress, isang mekanismong ginawa para protektahan ang lugar mula sa sinumang nanghihimasok. Lalong pinagmasdan ni Kang Wuchang ang paikot-ikot na daloy ng demonic energy na bumabalot sa paikot-ikot at makitid na daanan patungo sa loob ng Iron Fortress. Ang daan ay nakaukit sa gilid ng matatarik na bangin, na may mga lunti ang halaman sa gilid na tila hindi naaapektuhan ng masamang qi. Ngunit ang hangin sa paligid ay puno ng bigat na kayang patawanin ang sinumang mahina ang katawan at isipan, batay sa kanyang mahabang karanasan sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng kapangyarihan. Binalaan ni Kang Wuchang ang kanyang mga tauhan tungkol sa matinding panganib na naghihintay sa kanila sa loob, ang sinumang tao na walang sapat na pagsasanay sa demonic arts, o sinumang hindi sanay na malantad sa ganitong kalakas na demonic energy, ay agad na mawawalan ng kontrol sa kanilang sarili at mawawala sa katinoan sa sandaling pa sila tumapak sa loob ng Iron Fortress. Nang sumikat ang unang bahid ng kulay rosas at kahel na liwanag ng madaling araw sa ibabaw ng matatarik na bundok ng Jiangho, bahagyang lumingon si Kang Wuchang sa kanyang likuran, habang ang kanyang mga mata ay matalas pa rin gaya ng noong siya ay bata pa, walang bakas ng takot sa kabila ng katotohanang nasa harapan na nila ang pinakamapanganib na Iron Fortress sa buong lupain. Habang pinagmamasdan ang dambuhalang pader ng Greatest Iron Fortress at nararamdaman pa rin ang makapal na daloy ng highly concentrated demonic energy na bumabalot sa buong paligid mula sa nakatagong formation ng Iron Fortress, biglang napagtanto ni Kang Wuchang ang matagal na pag-iisip na hindi niya maipaliwanag noon, habang sa kanyang isipan ay unti-unting nabuo ang katotohanan na ngayon ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit tuluyang nabigo ang naunang misyon ni Gaiong. Ang naunang assassin na ipinadala niya sa Iron Fortress maraming taon na ang nakalilipas, hindi sapat ang bilis at galing sa pakikipaglaban para pasukin ang lugar na ito. Ang demonic formation na bumabalot sa bawat sulok ng Iron Fortress ay sapat na para pahiniin ang sinumang dayuhan, at ang tibay ng depensa ng Iron Fortress ay higit pa sa inaakala ng sinuman sa Formless Temple noon. Hindi nagtagal, mula sa kanyang pwesto sa likod ng mga puno, naobserbahan ni Kang Wuchang ang isang grupo ng mga sasakyan na dahan-daang umaakyat sa makitid at mabatong daanan na nakaukit sa gilid ng matarik na bangin patungo sa Outer Fortress. 5 itong malalaking supply wagon na hinihila ng mga kabayo, na napapalibutan ng 12-dosenang tauhan na nakasuot ng luntiang uniforme at may dalang mga sandata para bantayan ang mga kargamento. Ang bawat bagon ay gawa sa matitibay na kahoy na may mga bakal na palamuti, at ang mga gulong nito ay gumagawa ng mahinang kalusko sa ibabaw ng maalikabok na daan. Nang makitang papalapit na ang mga sasakyan sa kanilang pwesto, mabilis na nagbigay ng tahimik na utos si Kang Wuchang sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa susunod na hakbang ng kanilang plano. Alam niyang ang mga supply wagon na ito ang tanging ligtas na daan para makapasok sila sa loob ng Iron Fortress nang hindi agad napapansin ng mga gwardya at ng kapangyarihan ng demonic formation. Sa isang iglap, nang walang anumang ingay na makakaabala sa mga grupo ng mga sasakyan, sabay-sabay na tumalon mula sa gilid ng matarik na bangin sina Kang Wuchang at ang kanyang mga tauhan. Ginamit nila ang kanilang pambihirang bilis at kasanayan sa paglipat-lipat ng pwesto na natutunan mula sa maraming taon ng pagsasanay sa Formless Temple. Ang kanilang mga katawan ay tila mga anino na mabilis na dumaan sa hangin, na nag-iiwan lamang ng malalakas na bugzo ng hangin at malalabong anino sa ibabaw ng bangin. Matapos ang mabilis at tahimik na pagkilos ng mga assassin, narating ng mga supply wagon ang malawak na bakuran sa harap ng pangunahing tarangkahan ng Greatest Iron Fortress. Sa isang iglap, biglang huminto ang mga sasakyan. Ang malalaking gulong na gawa sa bakal ay biglang tumigil sa pag-ikot, na nagdulot ng mahinang kaluskos at pagbuga ng alikabok sa ibabaw ng lupa. Ang biglaang paghinto ay hudyat na napansin na ng mga gwardya ng Iron Fortress ang pagdating ng mga supply.
at handa na silang ipatupad ang mahigpit na mga alituntunin ng Iron Fortress bago payagang pumasok ang anumang sasakyan at tao sa loob ng Outer Fortress. Mula sa itaas ng mataas na pader ng Iron Fortress, isang matapang na sigaw ng isang opisyal ang umalangaw-ngaw sa buong bakuran, na nag-utos sa lahat ng tauhan na itigil muna ang paggalaw ng mga bagon. Sa ibaba, nakita ng lahat ang dambuhalang tarangkahan ng Iron Fortress na gawa sa makakapal na blok ng bato at malalaking pinto na gawa sa matitibay na kahoy na may mga bakal na palamuti. Pagkatapos mag-utos na huminto, ipinaalam ng opisyal sa lahat ng nagtatrabaho sa mga bagon na darating na sa ilang sandali ang isang mahalagang carriage mula sa Inner Fortress, kaya kailangang mailabas at mailipat na ang lahat ng kargamento mula sa mga supply wagon bago pa man dumating ang karwahe. Ang utos na ito ay nagdulot ng agarang pagmamadali sa lahat ng tauhan, dahil alam nilang hindi nila maaaring ipagpaliban at pabagabagan ang sinumang nagmumula sa loob ng Inner Fortress, ang sentro ng kapangyarihan ng buong Iron Fortress. Dahil sa utos ng opisyal, agad na kumilos ang lahat ng porter at manggagawa na nakasuot ng luntiang uniforme, na mabilis na bumaba mula sa mga bagon at nagsimulang magbuhat ng malalaking kahon na gawa sa matitibay na tabla. Ang bawat kahon ay mabigat at maingat na isinasagawa, habang ang ilang tauhan naman ay nag-aayos ng mga kargamento sa isang bakanteng pwesto sa bakuran. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang leader ng mga manggagawa ang paulit-ulit na nagpapaalala sa kanila na kakaunti na lamang ang oras na natitira bago dumating ang karwahe mula sa Inner Fortress, kaya kailangang lalong bilasan ang kanilang mga kilos at huwag mag-aksaya ng kahit isang segundong oras. Sa tabi nila, isang gwardyang nakasuot ng makapal na baluti ay mahigpit na binabantayan ang bawat galaw ng mga manggagawa, tinitiyak na walang ninanakaw na kargamento at walang dayuhang nakakapasok sa gitna ng kaguluhan. Hindi alam ng mga gwardya na sa gitna ng mga nagmamadaling porter ay may mga tauhan na ni Kang Wuchang na matagumpay ng napalitan ng ilang orihinal na manggagawa, na handa ng sumama sa daloy ng trabaho para makapasok sa loob ng Demonic God Place. Habang ang lahat ay abala sa pagbaba at pag-aayos ng mga kargamento sa bakuran, ilan sa mga tauhan ni Kang Wuchang, na ngayon ay nakasuot na ng parehong luntiang uniforme ng mga porter, ay palihim na nagbuhat ng ilang malalaking kahon at dahan-daang isinakay ang mga ito sa loob ng isang malaking karwahe na naghihintay sa gilid ng bakuran. Ang kanilang mga kilos ay tila ordinaryong manggagawa lamang na sumusunod sa utos, kaya walang sinumang gwardya ang nakapansin sa kanilang ginagawa, na tahimik na naghihintay at nakikinig sa bawat ingay sa paligid, habang ang kanyang isipan ay patuloy na nagpaplano ng susunod na hakbang kapag nakapasok na sila sa loob ng Outer Fortress at kalaunan ay sa Inner Fortress kung nasaan ang kanilang tunay na target, habang ang bawat segundo ay mahalaga, at alam niyang ang tagumpay ng kanilang misyon ay nakasalalay sa kanilang kakayahang manatiling hindi napapansin sa gitna ng libu-libong tauhan ng Iron Fortress. Nang matapos mailipat ang lahat ng kargamento mula sa mga supply wagon patungo sa mga itinalagang pwesto at sa loob ng naghihintay na karwahe, lumapit ang commander ng mga gwardya ng Iron Fortress. Sa harap ng mga pagod na porter, itinaas niya ang kanyang kanang kamay bilang hudyat na tapos na ang lahat ng trabaho, at ipinaalam sa lahat na naisaayos na ng maayos ang bawat kargamento na dinala ng mga bagon. Nagpasalamat din siya sa mabilis na pagtatrabaho ng mga manggagawa, at pagkatapos ay formal na silang pinahintulutang umalis na at bumalik sa kanilang pinanggalingan bago pa man dumating ang karwahe mula sa Inner Fortress. Habang ang karamihan sa mga porter ay nagsimula ng maglakad palayo sa bakuran ng Iron Fortress kasama ang mga walang laman na supply wagon, dalawa sa mga tunay na manggagawa ang biglang huminto at naguluhan sa nangyayari. Ang isa sa kanila ay bahagyang sumigaw ng may pagtataka. Tinatanong kung bakit tila hindi pa sila pinapayagang umalis agad ng ilang gwardya sa gilid, habang ang kanyang kasama naman ay lalong napakunot ang noo at nagsimulang magbilang ng mga natitirang kasamahan nila. Napansin ng porter na kakaunti na lamang ang mga porter na naiwan sa kanila. Tiyak siyang mas marami sila noong nagsimula pa lamang silang umakyat sa daanan patungo sa Iron Fortress, ngunit hindi niya matindaan kung kailan at paano nawala ang ilan sa kanilang mga kasamahan sa gitna ng pagmamadaling magbaba ng kargamento. Habang ang kanilang pagkalito ay hindi napansin ng mga gwardyang abala sa paghahanda para sa pagdating ng karwahe mula sa Inner Fortress, isang maliit na pagkakamali sa depensa ng Iron Fortress na magiging susi sa tagumpay ng misyon ni Kang Wuchang, na matapos ang mahabang panahon ng paghihintay ay tuluyan ng nakapasok sa loob ng Greatest Iron Fortress na hindi man lang napapansin ng sinuman.
Isa sa mga tauhan ni Kang Wuchang mula sa Formless Temple ay mahigpit na nakakapit sa ibabang bahagi ng isa sa mga supply wagon na papasok na sa loob ng Greatest Iron Fortress, habang ang bawat pag-ikot ng malalaking gulong ng bagon ay gumagawa ng mahinang kalusko sa ibabaw ng maalikabok na daanan, at ang marahas na pagyanig ng sasakyan sa bawat bato sa daan ay sinusundan niya ng maingat na paggalaw ng kanyang katawan upang manatiling balanse at hindi gumawa ng kahit anong ingay na maaaring maglantad sa kanya. Sa loob ng kanyang hood, ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat sulok ng daanan patungo sa pangunahing tarangkahan ng Demonic God Place, handang gumawa ng anumang hakbang sa sandaling mapansin siya ng sinuman. Hindi lamang sa likod ng mga bagon nagtago ang mga tauhan ni Kang Wuchang, sa ilalim ng isa pang malaking karwahe na kasama ng prosesyon ng mga supply, isa pa sa mga asasin ng Formless Temple ay mahigpit na nakadikit ang kanyang buong katawan sa ilalim ng sahig ng sasakyan, na halos hindi na makahinga upang hindi siya mapansin, habang ang kanyang mukha ay bahagyang nakasilip mula sa gilid ng gulong, habang sa kanyang mga mata ay nakapikit ng bahagya upang hindi sumilay ang liwanag ng umaga dito, at ang kanyang paghinga ay dahan-dahan at kontrolado, isang kasanayang natutunan ng lahat ng miyembro ng Formless Temple mula sa kanilang murang edad upang makapagtago sa gitna ng pinakamapanganib na mga sitwasyon. Alam niyang ang kaunting maling galaw lamang ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkamatay at ng pagkabigo ng buong misyon, kaya nananatili siyang ganap na tahimik at hindi gumagalaw kahit isang daliri habang unti-unting lumalapit ang karwahe sa loob ng Demonic God Place. Sa labas ng pangunahing tarangkahan ng Demonic God Place, ang pagkalito ng dalawang tunay na porter na napansin ang pagkawala ng kanilang mga kasamahan ay agad na pinawalang bahala ng isa sa kanilang mga kasamahan, na mariing ipinahayag na walang ibang sumama sa kanila mula pa sa simula ng kanilang paglalakbay, na tila ba binubura na ng kanyang isipan ang tunay na bilang ng kanilang grupo upang maiwasan ang anumang gulo sa harap ng mga gwardya, habang nagtatalo pa rin ang mga manggagawa sa kanilang sarili. Ang malaking karwaheng naglalaman ng mga lihim na tauhan ni Kang Wuchang ay dahan-daang pumasok sa ilalim ng dambuhalang tarangkahan ng Demonic God Place na gawa sa makakapal na pulang kahoy at bakal, na may mga inukit na disenyo ng mga demonyong nilalang na sumasagisag sa kapangyarihan ng Demonic God Place. Habang ang mga karwahe ay dahan-daang naglalakbay sa malalawak na daanan sa loob ng Demonic God Place, unti-unting nahayag ang tunay na laki at karangyaan ng lugar. Sa gitna ng isang malawak na bakuran ay nakatayo ang isang dambuhalang gusali na may ilang palapag. Ito ang Heavenly Demon Divine Cult Military Office, ang sentro ng lahat ng operasyong militar at lihim na misyon ng pinakamakapangyarihang demonic cult sa buong lupain. Sa loob ng isang pribadong silid sa itaas na palapag ng Heavenly Demon Divine Cult Military Office, dalawang mataas na opisyal ang nakaupo sa magkabilang dulo ng isang maliit na mesa na gawa sa mamahaling kahoy, na may dalawang tasa ng mainit na tsaa at isang pitchel sa gitna nila, habang nakatingin si Mudam kay Ho Yus-ong. Sa kalmado ngunit may awtoridad na tono, nagtanong siya kay Ho Yus-ong kung maayos at tama na bang naisagawa ang mahalagang tungkuling ipinagkatiwala niya rito noong nakaraang mga araw. Ngumiti lamang si Ho Yus-ong, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at puno ng katalinuhan, na nagpapakita na alam niya ang bawat detalye ng mga pangyayari sa loob at labas ng Demonic God Place. Sa kalmado at tiyak na tono, ipinaalam niya kay Mudam na sinunod niya ng buo ang ibinigay na utos. Ipinadala na niya ang lahat ng previous generation experts ng Guardian Court's Inner Council patungo sa malayong lugar na tinatawag na Lejo, walang naiwan ni isa sa kanila sa loob ng Iron Fortress. Ipinaliwanag pa niya ang eksaktong lokasyon ng Lejo upang mas lalo niyang maunawaan ang bigat ng kanilang ginawang hakbang. Ito ay isang maliit na lalawigan na matatagpuan sa pinakadulong timog na bahagi ng malawak na rehiyon ng Guangdong, na napakalayo mula sa sentro ng kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult sa Jianghu. Pagkatapos nito, bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ho Yus-ong. Ang kanyang banayad na ngiti ay naglaho ng kaunti, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot. Habang ipinapahayag ang kanyang matinding pagdududa sa tunay na motibo ng utos, idiniin niya na ang pagpapadala sa lahat ng pinakamalalakas na eksperto ng Inner Council para lamang sa isang bakasyon sa napakalayong lugar ay isang bagay na hindi niya lubos maunawaan, at nais niyang malaman ang tunay na dahilan sa likod ng biglaang desisyong ito na maaaring magpahina sa depensa ng loob ng Iron Fortress. Bilang tugon sa pagdududa ni Ho Yus-ong, dahan-daang itinaas ni Mudam ang kanyang kanang kamay upang kunin ang maliit na tasa ng tsaa mula sa ibabaw ng mesa. Ipinaliwanag niya na nitong mga nakaraang buwan,
Ang mga matatandang eksperto ng Guardian Court ay paulit-ulit na nadadamay sa mga usapin at gulo sa loob ng Iron Fortress na hindi naman dapat kasali ang kanilang kapangyarihan, na nagdudulot ng hindi kinakailangang tensyon sa pagitan ng iba't ibang pangkat ng Heavenly Demon Divine Cult. Idinagdag pa niya na ang pagpapadala sa kanila sa Legion ay maaaring ituring na isang compensatory vacation, isang paraan upang bigyan sila ng pagkakataong makapagpahinga at makalayo sa mga gulo ng sentro ng kapangyarihan, habang binibigyan din ng pagkakataon ng mga bagong henerasyon ng mandirigma na maipakita ang kanilang kakayahan sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Nang marinig ang paliwanag ni Mudam tungkol sa compensatory vacation, hindi pa rin tuluyang nawala ang pagdududa sa boses ni Ho Yusong, habang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay patungo sa kanyang sariling tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi agad humawak dito. Sa halip ay nanatili itong nakalutang ng bahagya sa ibabaw ng tasa. Sa mahinang tono na tila ba nagsasalita siya sa kanyang sarili, inulit niya ang salitang bakasyon na may halong pagtataka. Bago idugtong ang isang obserbasyong lalong nagpatindi sa tensyon sa silid, sinabi niya na ang military office ng Heavenly Demon Divine Cult ay hindi nakaranas ng anumang hirap at pagtutol ng aprubahan ng kahilingang ipadala ang lahat ng eksperto sa Legion, na isang bagay na bihirang mangyari sa mga usaping may kinalaman sa paggalaw ng mga pinakamalalakas na mandirigma ng Heavenly Demon Divine Cult. Matapos marinig ang huling obserbasyon ni Ho Yusong tungkol sa madaling pag-aproba ng military office, biglang napuno ng mabigat na katahimikan ang buong silid ng pulong. Ang mukha ni Mudam ay nagpakita ng malalim na pagbabago sa kanyang ekspresyon, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ho Yusong na tila ba nag-iisip ng mabilis tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng kanilang mga desisyon, sa halip ay puno ito ng bigat ng responsibilidad at ng pagkaunawa na ang kanilang mga ginawang hakbang ay maaaring magbago ng takbo ng kapalaran ng buong Heavenly Demon Divine Cult sa mga susunod na araw. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang kaluskos ng hangin na pumapasok sa mga bintana at ang dahan-daang paglamig ng tsaa sa ibabaw ng mesa. Kasabay nito ay dahan-daang kinuha ni Ho Yusong ang kanyang tasa ng tsaa na may kasamang manipis na usok na umaangat patungo sa kanyang mukha, habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang bilog na salamin, na tila ba iniiwasan niyang makita ang direktang reaksyon ni Mudam sa tanong na kanyang balak bitawan. Matapos ang ilang segundong katahimikan na tila ba tumagal ng maraming oras sa gitna ng tensyong namamagitan sa kanila, mahinahon ngunit may diin na ipinahayag ni Ho Yusong ang tanong na matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan mula pa noong simula ng kanilang pag-uusap. Nais niyang malaman kung si Mudam, ang mataas na opisyal ng Heavenly Demon Divine Cult ay may sapat na lakas ng loob at katatagan upang pasanin at harapin ang lahat ng maaaring lumabas na masasamang kahihinatnan ng kanilang ginawang desisyon na ipadala ang lahat ng eksperto ng Guardian Court sa malayong Legion. Dahil alam niyang ang anumang pagkakamali sa ganitong kalaking usapin ay maaaring magdulot ng digmaan sa loob ng Iron Fortress na kayang sumire sa daan-daang taong itinayo ng Heavenly Demon Divine Cult. Hindi pa rin iminumulat ni Ho Yusong ang kanyang mga mata matapos bitawan ang kanyang unang tanong, sa halip ay lalo niyang hinigpitan ang kanyang hawak sa tasa ng tsaa, habang ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay sa lahat ng posibleng masamang pangyayari na maaaring mangyari kapag nabigo ang kanilang mga plano. Dahan-dahan niyang itinaas ang tasa patungo sa kanyang mga labi, habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang babala kay Mudam, na ang bawat salita ay binibitawan ng may mabigat na diin na tila ba bawat isa ay may dalang mabigat na bato na nagpapabigat lalo sa tensyon sa silid. Ipinahayag niya na sa sandaling magkaroon ng anumang aberya, pagkakamali, o hindi inaasahang pangyayari na makakasira sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult, ang lahat ng previous generation experts ng Inner Council, na mga taong may daan-daang taong karanasan sa pakikipaglaban at politika, at may sapat na kapangyarihan upang baguhin ang takbo ng kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult ay halos tiyak na gagawa ng paraan upang ipaglaban ang kanilang karapatan at parusahan ang sinumang may kagagawa ng kanilang pagkakaalis sa sentro ng kapangyarihan. Hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap, ngunit ang paghinto niya sa kalagitnaan ay sapat na upang ipaunawa niya kay Mudam ang malaking panganib na kanilang hinarap. Ang mga salitang hindi niya binibitawan ay mas masahol pa kaysa sa anumang binibigkas niya, dahil alam nilang dalawa na ang mga ekspertong ito ay hindi basta-basta magpapapi sa sinumang sumubok na sirain ang kanilang katayuan sa Heavenly Demon Divine Cult. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig lamang sa buong silid ay ang mahinang kaluskos ng hangin. Sa sandaling marinig ang hindi natapos na babala ni Ho Yusong, agad na napuno ng matinding seryosong ekspresyon ang mukha ni Mudam.
Ang kilala sa buong Heavenly Demon Divine Cult bilang ang First Guardian, ang pinakamalakas at pinagkakatiwalaang tagapagtanggol ng Heavenly Demon Divine Cult, na may kapangyarihang higit pa sa karaniwang mga opisyal ng samahan, idiniin ni Mudam na sa sandaling mabaigo ang kanilang plano. Ang unang hakbang na gagawin ng mga galit na eksperto ng Inner Council ay ang impeach ang First Guardian, alisin siya sa kanyang mataas na posisyon, alisin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at parusahan siya ng kamatayan bilang salarin sa lahat ng kaguluhang mangyayari sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang sagot ni Mudam ay parang isang malakas na kidlat na tumama sa buong katawan ni Ho Yosong, na agad na nagpabago sa kalmado at matalinong ekspresyon ng kanyang mukha patungo sa isa na puno ng labis na pagkabigla at hindi makapaniwala. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata ng napakalawak, habang ang kanyang isipan ay mabilis na pinoproseso ang lahat ng impormasyong kanyang narinig. Kung alam ni Mudam ang tiyak na kapahamakang naghihintay sa kanya kapag nabigo sila, ibig sabihin ay ginawa niya ang desisyong ipadala ang mga eksperto sa Legion ng may buong kamalayan sa panganib, na siya ay sadyang nagtanggal sa mga ito sa sentro ng kapangyarihan sa layuning alisin sila sa landas ng kanyang mga plano. Matapos ang ilang segundong pagkagulat na tila ba naging bato siya sa kanyang upuan, mariing itinanong ni Ho Yosong kay Mudam ang tanong na nabuo na sa kanyang isipan, kung totoo bang sadyang sinusubukan nitong i-exclude ang mga eksperto ng Inner Council sa lahat ng mahahalagang pangyayari sa Heavenly Demon Divine Cult sa susunod na mga buwan, sa kabila ng alam nitong panganib sa sarili niyang buhay. Sa kabila ng kanyang labis na pagkabigla, mabilis na nakabawi ng katinoan si Ho Yosong matapos ang ilang sandali, dahil sa kanyang matalas na isipan ay agad na nakakita ng isang paliwanag na makapagbibigay katwiran sa tila baliw na desisyon ni Mudam, at dahan-dahan niyang ibinuhos ang mainit na inumin patungo sa walang laman niyang tasa, na ang bawat patak ng tsaa ay tumutulong ng may malinaw na tunog na tila ba orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng kanilang pag-uusap. Habang pinagmamasdan ang daloy ng tsaa mula sa pitchel patungo sa tasa, mahinahong ipinahayag ni Ho Yosong kay Mudam na lubos na niyang naiintindihan na ngayon ang tunay na motibo sa likod ng lahat ng mga ginawa nito. Alam na niya na ang utos na ipadala ang lahat ng previous generation master sa malayong Legion ay hindi kailanman naging sariling desisyon ni Mudam, kundi ito ay isang direktang utos na nagmula sa pinakamataas na leader ng buong Heavenly Demon Divine Cult, ang walang sinuman ang nangangahas na suwayan ang utos sa Demon Lord, dahil tanging ang utos lamang ng Demon Lord ang makapagpapapilit kay Mudam na gumawa ng isang desisyong kayang magpahamak sa kanyang sariling buhay at katayuan sa Heavenly Demon Divine Cult. Kasabay nito ay ang isipan ni Mudam ay biglang bumalik sa isang madilim na gabi noong eksaktong isang buwan na ang nakalilipas, sa isang liblib na tore sa pinakaloob na bahagi ng Inner Demonic God Place kung saan nananatili ang Demon Lord. Sa tagpuang iyon, ang langit ay ganap na itim at puno ng nagniningning na mga bituin, at ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa tore na lumilikha ng mahinang kaluskos. Sa gitna ng madilim na silid ng tore ay nakaupo ang Demon Lord mismo, habang sa kanyang ekspresyon ay walang anumang emosyon, habang nakatingin kay Mudam, sa malamig at walang buhay na boses na tila ba nagmumula sa kailaliman ng lupa, ipinahayag ng Demon Lord sa kanya na pagkalipas ng eksaktong isang buwan mula sa gabing ito, isang rather troublesome gift ang darating sa Greatest Iron Fortress, isang reg-along kayang baguhin ang takbo ng kapalaran ng buong Heavenly Demon Divine Cult at ng buong Jiangho. Idiniin pa niya sa kanyang huling utos na walang sinuman sa kanila ang dapat makialam at mag-interfere sa anumang paraan sa mga pangyayaring magaganap kapag dumating na ang nasabing regalo, anuman ang mangyari. Pagbalik sa kasalukuyang pagpupulong sa umagang ito, nanatiling tahimik si Mudam matapos marinig ang pagkaunawa ni Ho Yosong sa tunay na pinagmulan ng kanyang desisyon. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita upang itanggi ang sinabi ni Ho Yosong. Ngunit ang kanyang mahabang katahimikan ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat ng hinala ni Ho Yosong. Totoo ang lahat ng sinabi nito, at ang kanilang mga kamay ay nakatali sa utos ng Demon Lord na walang sinuman ang nangangahas na suwayan kahit ang pinakamalalakas na miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa gitna ng kanyang katahimikan, ang isipan ni Mudam ay mabilis na naglalakbay sa lahat ng posibleng kahihinatnan ng kanilang pagsunod sa utos. Alam niyang sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga eksperto sa Legion, inilalayo niya ang tanging mga taong may sapat na kapangyarihan upang harapin ang anumang mapanganib na darating sa Heavenly Demon Divine Cult, ngunit alam din niyang ang pagsuwi sa Demon Lord ay isang mas mabilis na paraan upang mamatay siya.
Matapos ang mahabang katahimikan na nagbigay daan sa kanilang dalawa na maproseso ang bigat ng kanilang sitwasyon, dahan-dahang ibinaba ni Ho Yusong ang kanyang tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa nang walang anumang ingay, habang ang kanyang mga mata ay muling nakatuon ng diretso sa mukha ni Mudam na nakaharap sa kanya. Sa mahinahong tono na tila ba nagmumungkahi lamang ng isang simpleng solusyon sa isang malaking problema, itinanong ni Ho Yusong kay Mudam kung bakit hindi na lamang nila direktang sabihin ang totoo sa mga eksperto ng Inner Council tungkol sa dahilan ng kanilang pagpapadala sa kanila sa Lejo, upang maiwasan ang anumang galit at hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Agad na lumingon si Mudam sa kanya pagkarinig ng tanong, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, habang ibinabalik niya ang tanong kay Ho Yusong sa mas maikling salita. Itinanong niya kung ano ba eksakto ang dapat nilang sabihin sa mga Inner Council upang maunawaan nila ang kanilang desisyon ng walang anumang pagtutol. Bilang tugon sa tanong ni Mudam, dahan-daang tumanggo si Ho Yusong bilang tanda na mayroon na siyang malinaw na sagot sa tanong nito, at ang kanyang mukha ay muling bumalik sa dati nitong kalmado at matalinong ekspresyon na wala ng bakas ng naunang pagkabigla. Ipinaliwanag niya kay Mudam na ang dapat nilang sabihin sa mga eksperto ng Inner Council ay ang simpleng katotohanan lamang, na ang kanilang pagpapadala sa kanila sa Lejo ay isang bagay na direktang iniutos ng Demon Lord, at wala silang anumang kapangyarihan na suwayan at baguhin ang nasabing utos kahit nais pa nila. Idiniin pa niya na bilang mga tapat na miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult na nanunumpa ng katapatan sa Demon Lord, tiyak na maiintindihan ng mga eksperto ang kanilang sitwasyon at tatanggapin nila ang desisyon ng walang anumang pagtutol at galit sa kanila, dahil ang pagsunod sa utos ng Demon Lord ay ang pinakamataas na batas ng kanilang samahan. Ang mungkahi ni Ho Yusong ay agad na tinugon ni Mudam ng isang mabilis at mariing pagtanggi na walang puwang para sa anumang pagtatalo at pag-uusap pa. Sa malakas at buong diin na boses na umalangaw-ngaw sa buong silid, idiniin ni Mudam na imposible ang mungkahing ibinigay ni Ho Yusong. Hindi nila kailanman masasabi sa mga eksperto ng Inner Council na ang utos ay nagmula sa Demon Lord. Anuman ang mangyari, hindi na siya nagbigay ng karagdagang paliwanag para sa kanyang pagtanggi. Alam niya na ang pagsasabi ng totoo tungkol sa utos ng Demon Lord ay magdudulot lamang ng mas malaking kaguluhan sa Heavenly Demon Divine Cult, dahil malalaman ng mga eksperto na may darating na isang mapanganib na bagay na itinatago sa kanila ng Demon Lord, at ito ay magdudulot lamang ng mas malaking takot at pag-aaklas na mas mahirap pang kontrolin kaysa sa kanilang orihinal na plano. Matapos ang mariing pagtanggi ni Mudam sa mungkahi na sabihin ang totoo sa mga eksperto ng Inner Council, biglang napuno ng mas matinding tensyon ang buong silid ng pulong na dati nang mabigat ang hangin dahil sa mga lihim na kanilang tinatalakay, na ang mga mata ni Ho Yusong sa likod ng kanyang bilog na salamin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Mudam na may halong pagtataka at pagnanais na maunawaan ang tunay na motibo sa likod ng bawat desisyon ng leader ng mga tagapagtanggol, habang ang kanyang isipan ay mabilis na pinagdugtong-dugtong ang lahat ng impormasyong kanyang narinig mula pa noong simula ng kanilang pag-uusap, hanggang sa wakas ay lumabas ang tanong na matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Nais niyang malaman kung ang lahat ng mga ginawang hakbang ni Mudam, ang pagpapadala sa mga matatandang eksperto sa malayong Lejo, ang pagtangging sabihin ang totoo sa kanila, ang kahandaang harapin ang parusa ng pagpapatalsik sa kanyang posisyon, ay bunga lamang ng labis na pagmamalaki, isang uri ng karangalang hindi niya kayang isuko upang aminin sa mga nakatatanda sa kanya na mayroon siyang utos na kailangang sundin ng walang tanong-tanong mula sa pinakamataas na leader sa buong Heavenly Demon Divine Cult, na walang bahid ng pangungutya kundi tapat na pagnanais na maunawaan ang lalim ng pagkatao ni Mudam nasa harapan niya, nakilala ng buong Heavenly Demon Divine Cult bilang isang mandirigmang walang takot ngunit bihirang magpakita ng tunay na damdamin sa sinuman. Sa sandaling marinig ang tanong tungkol sa pagmamalaki, walang anumang pagbabago sa seryosong ekspresyon sa mukha ni Mudam, ang kanyang makakapal na kilay ay nanatiling nakakunot ng bahagya, habang pinipili niya ang mga tamang salita upang ipaliwanag ang isang katotohanang matagal na niyang alam at tinatanggap mula pa noong siya ay itinalaga sa kanyang mataas na posisyon sa Heavenly Demon Divine Cult. Idiniin niya kay Mudam na ang lahat ng kanyang ginagawa ay walang kinalaman sa anumang uri ng pagmamalaki at karangalan para sa kanyang sarili, kundi ito ay para sa ikabubuti ng buong samahan. Naniniwala siya na pinakamainam para sa mga ekspertong bumubuo sa Inner Council na manatiling medyo hiwalay at walang kinalaman sa mga galaw at desisyon ng current regime ng Heavenly Demon Divine Cult na pinamumunuan ng kasalukuyang henerasyon ng mga leader.
na ang bawat pantig ay may dalang karanasan mula sa daan-daang laban at pulong na kanyang dinaluhan sa loob ng mahigit 3 dekada ng kanyang serbisyo sa Heavenly Demon Divine Cult. Alam niya mula sa sariling karanasan na kapag ang dalawang magkaibang henerasyon ng mga may kapangyarihan ay nagsimulang makialam sa mga usapin ng isa't isa, ang tanging resulta nito ay digmaan sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult na kayang sumire sa lahat ng itinayo ng kanilang mga ninuno sa loob ng 500 taon. Upang lalong ipaintindi ni Ho Yusong ang laki ng panganib na kanilang iniiwasan, ang isipan ni Mudam ay dinala ng kanyang mga salita sa isang madilim at nagbabantang tanawin na puno ng kulay matingkad na pula, ang kulay ng dugo at digmaan na siyang naghihintay sa kanila kapag nagkamali sila ng kahit isang hakbang sa kanilang mga plano. Sa gitna ng mapulang paligid na may malaking anino ng isang ulo ng dragon na may nagniningas na mga pulang mata at matutulis na pangil na sumasagisag sa sinaunang kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult, nakatayo ang mga previous generation experts ng Inner Council. Sila ang mga taong nagtayo ng pundasyon ng kasalukuyang lakas ng Heavenly Demon Divine Cult kasama ang nakaraang Demon Lord, at ang kanilang kapangyarihan ay halos kapantay na ng kasalukuyang mga leader. Ipinahayag niya kay Ho Yusong na ang tanging tungkulin at lugar na dapat kinalalagyan ng mga matatandang eksperto ay ang manatili bilang bahagi ng lumang henerasyon, mga alaalang dapat igalang ngunit hindi na dapat makialam pa sa mga bagong desisyon ng kasalukuyang pinamumunuan ng Demon Lord. Idiniin pa niya na sa sandaling magsimulang marinig at malaman ng mga matatandang ito ang mga masalimuot na usapin at plano ng current generation ng mga leader, ang buong sistema ng balanse ng kapangyarihan na nagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult sa loob ng maraming taon ay magsisimulang gumuho ng dahan-dahan hanggang sa tuluyan ng mawasak ng walang anumang paraan upang maibalik pa ito sa dati. Matapos lubos na maunawaan ni Ho Yusong ang bigat ng dahilan sa likod ng lahat ng desisyon ni Mudam tungkol sa Inner Council, naramdaman niya na mayroon pa siyang isang mahalagang bagay na nais itanong kay Mudam. Isang tanong na tungkol hindi na sa kapakanan ng Heavenly Demon Divine Cult kundi sa sariling damdamin at ambisyon ni Mudam na nasa harapan niya na buong buhay na inialay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba. Dahan-dahan niyang sinabi kay Mudam na nais niyang magtanong ng huling bagay bago nila tapusin ang kanilang mahabang pagpupulong sa umagang ito. Agad na tumugon si Mudam sa pamamagitan ng isang maikling pahintulot na nagsasabing maaari niyang itanong ang anumang nais niyang malaman. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ho Yusong, at ibinahagi niya kay Mudam ang obserbasyon niya sa nangyayari sa labas ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult. Ang sitwasyon sa malawak na Central Plains ay mabilis na nagbabago araw-araw, at ang lahat ng malalaking pagbabagong ito ay bunga ng mga kilos at tagumpay ng young leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang tagapagmana ng trono ng Demon Lord na sa murang edad ay nagpakita na ng kakayahang pamunuan ng buong samahan at baguhin ang takbo ng kasaysayan ng Jiangho. Sa huli, itinanong niya kay Mudam kung wala ba siyang kahit kaunting kagustuhan na makialam din sa mga pangyayari sa Central Plains, gamitin ang kanyang sariling lakas at impluensya upang ipakita sa buong mundo ang kanyang kakayahan, at hayaang ang sarili niyang pangalan ay manatili sa alaala ng mga tao bilang isa sa mga pinakadakilang mandirigma ng kanilang panahon, hiwalay sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng Demon Lord. Sa halip na agad na sumagot sa tanong ni Ho Yusong tungkol sa kanyang sariling ambisyon, pinili muna ni Mudam na manatiling tahimik sa loob ng ilang mahahabang segundo na tila ba binibigyan niya muna ng oras ang kanyang isipan na ayusin ang mga tamang salita para sa kanyang sagot, habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tasa ng tsaa patungo sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalaman ng tasa, habang iniinom niya ito. Na tila ba sa bawat patak ng tsaa na pumapasok sa kanyang lalamunan ay inaalala niya ang bawat sandali ng kanyang buhay mula pa noong siya ay isang batang ulila na kinupkop ng Heavenly Demon Divine Cult hanggang sa maging siya ang pinakamalakas na tagapagtanggol nito sa kasalukuyan. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha na magpapakita ng anumang ambisyon at pagnanais na maging tanyag sa labas ng kanyang tungkulin. Sa halip, ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado at puno ng isang uri ng kapayapaang nagmumula sa pagkakaroon ng isang malinaw na layunin sa buhay na hindi na kailangang baguhin pa ng anumang karangalan at kapangyarihan mula sa labas ng Heavenly Demon Divine Cult. Nang marinig ang sagot ni Mudam na may dalang ganap na katapatan, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Ho Yusong sa likod ng kanyang salamin, habang ang kanyang isipan ay mabilis na pinoproseso ang bigat ng mga salitang kanyang narinig. Inamin ni Mudam na totoo na mayroon siyang kaunting kagustuhan na makita at makialam sa mga nagbabagong pangyayari sa Central Plains,
at maranasan ang makipaglaban sa mga bagong henerasyon ng mandirigma mula sa iba't ibang sekta at kuta sa labas ng kanilang teritoryo upang subukan ang sarili niyang lakas na binuo niya sa loob ng maraming taon ng pagsasanay, ngunit agad din niya itong sinundan ng isang idinagdag na paliwanag na may mas mabigat na diin. Para sa kanya, mayroong isang bagay na mas mahalaga at mas dapat niyang unahin higit pa sa anumang sariling ambisyon at kagustuhan niyang maranasan sa buhay. Isang tungkuling itinalaga sa kanya ng Demon Lord na hindi niya kailanman maaaring ipagpaliban at ipagpalit sa anumang bagay sa mundo, habang si Ho Yus-ong ay hindi na nakapagsalita agad matapos marinig ito, dahil sa lahat ng posibleng sagot na inaasahan niya mula kay Mudam, hindi niya inakalang ang ganitong kadal-isay na katapatan ang magiging ugat ng lahat ng kilos ng lalaking kilala ng marami bilang isang malupit at walang awa na mandirigma sa larangan ng laban. Upang lalong ipaliwanag kay Ho Yus-ong kung bakit hindi niya kayang talikuran ang kanyang tungkulin para sa sariling ambisyon, ibinahagi ni Mudam ang isang katotohanang matagal na niyang tinatanggap sa kaibuturan ng kanyang puso at isipan tungkol sa kanyang lugar sa kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult. Habang hawak niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kanang kamay, idiniin niya kay Ho Yus-ong na alam ng lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult na sa lalong madaling panahon ay ipagkakatiwala na ng kasalukuyang Demon Lord ang buong kapangyarihan at pamamahala sa buong samahan sa Young Leader, na siyang magiging susunod na leader na magdadala sa Heavenly Demon Divine Cult sa bagong panahon ng kasaysayan nito, at sa araw na mangyari ang paglilipat ng kapangyarihang ito, tinanggap na ni Mudam na siya mismo ay tahimik na mawawala at magiging bahagi na lamang ng mga pahina ng kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult, isang pangalan na babanggitan lamang ng mga tao bilang isa sa mga nagsilbi ng tapat sa nakaraang Demon Lord, ngunit hindi na magiging aktibong bahagi pa ng mga bagong galaw at desisyon ng susunod na henerasyon ng mga leader. Walang anumang bakas ng lungkot at pagsisisi sa kanyang mukha, habang binibitawan ang mga salitang ito, sa halip, mayroon lamang siyang ganap na pagtanggap sa kanyang itinakdang kapalaran bilang isang tagapagtanggol na ang tungkulin ay tiyakin na ang paglilipat ng kapangyarihan ay magiging maayos at walang anumang gulo mula sa sinumang nais sumalungat sa kagustuhan ng Demon Lord. Para sa kanya, ang mawala sa gitna ng kapangyarihan kapag dumating na ang tamang panahon ay hindi isang uri ng kabiguan kundi isang tagumpay, dahil nangangahulugan ito na natupad niya ng buo ang kanyang tungkulin na protektahan ang Heavenly Demon Divine Cult hanggang sa huling araw ng kanyang serbisyo sa ilalim ng kasalukuyang Demon Lord. Sa pinakamataas na punto ng kanyang paliwanag tungkol sa kanyang mga tungkulin at kapalaran, itinaas ni Mudam ang kanyang ulo upang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Ho Yus-ong, at ang kanyang mukha ay napuno ng isang matinding ekspresyon ng ganap at walang hanggang katapatan na hindi na kailangan pang patunayan ng anumang salita at kilos pa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga, habang idiniin niya ang pinakamahalagang katotohanan ng kanyang buhay. Para sa kanya, ang buong pag-iral niya sa mundo, ang bawat hininga na kanyang kinukuha, ang bawat patak ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, at ang lahat ng lakas at talinong taglay niya ay umiiral at ginawa lamang para sa iisang tao, ang Demon Lord. Walang ibang dahilan kung bakit siya nabuhay at naging first guardian ng Heavenly Demon Divine Cult kundi ang maglingkod ng tapat at walang pag-aalinlangan sa kanyang leader, anuman ang maging hiling nito, anuman ang panganib na kanyang haharapin, at anuman ang maging kapalit nito sa kanyang sariling buhay at kinabukasan, mula sa pagpapadala sa mga eksperto sa Legio hanggang sa pagtangging sabihin ang totoo sa kanila, at ang pagtalikod sa sarili niyang ambisyon sa Central Plains, ay lahat bunga ng iisang layunin lamang, sundin ang nais ng Demon Lord at tiyakin na ang lahat ng kanyang utos ay maisasagawa ng perpekto ng walang anumang aberya. Matapos marinig ang buong panata ng katapatan ni Mudam na nagpakita ng lalim ng kanyang debosyon sa Demon Lord, hindi na napigilan ni Ho Yus-ong ang maglabas ng isang mabigat na buntong hininga na may halong pagkabigla at kaunting paghanga kay Mudam na nasa harapan niya, habang ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. Sa loob ng kanyang isipan, mabilis na pinag-isipan ni Ho Yus-ong ang lahat ng kanyang narinig mula pa noong simula ng kanilang pagpupulong, at napagtanto niya na kahit anong paliwanag at pangangatwiran ang ibigay niya kay Mudam ay hinding-hindi na nito mababago ang desisyon ni Mudam, dahil ang lahat ng ito ay nakaugat na sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao na binuo ng 30 taon ng walang pag-aalinlangang paglilingkod sa Heavenly Demon Divine Cult. Habang pinagmamasdan ni Ho Yus-ong si Mudam na dahan-daw ang ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa ng walang anumang ingay, at muling sumandal sa kanyang upo ang kahoy na may kalmadong ekspresyon na tila ba wala siyang inaalalang anumang panganib na naghihintay sa kanya sa hinaharap.
na lalong tumindi ang damdamin sa loob ng puso at isipan ni Ho Yus-ong, sa kanyang panloob na kaisipan na hindi niya binibitawan ng malakas, hindi niya mapigil ang isipin na talagang matigas ang ulo ni Mudam, na tunay na nakakadismaya at nakakainis sa paraang hindi na kayang sukatin ng anumang salita, dahil kahit na alam nito ang lahat ng panganib na naghihintay sa kanya kapag bumalik ang mga eksperto ng Inner Council mula sa Lejo at nalaman ang katotohanan, handa pa rin siyang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa nang walang anumang tulong mula sa iba, dahil lamang sa kanyang katapatan sa Demon Lord at sa kanyang paniniwala sa balanse ng kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkadismaya. Mayroon ding isang kakaibang damdamin na nagsisimulang mabuo sa isipan ni Ho Yus-ong na hindi pa niya lubos na maipaliwanag sa kanyang sarili, isang uri ng malalim na paghanga at paggalang kay Mudam na higit pa sa karaniwang paggalang sa isang nakakataas na opisyal ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, hindi niya matapos ang kanyang sariling pangungusap tungkol sa kung ano pa ang nararamdaman niya para kay Mudam, habang pinagmamasdan niya si Mudam na nananatiling kalmado at handang harapin ang anumang bagyo na darating sa kanilang buhay sa loob ng Greatest Iron Fortress sa mga susunod na araw, habang ang mapanganib na regalo na ipinangako ng Demon Lord ay unti-unti nang papalapit upang baguhin ang lahat ng kanilang buhay magpakailanman. Matapos ang mahaba at mabigat na pagpupulong na tumagal halos buong umaga hanggang sa pagdating ng hapon, dahan-daang lumabas ng silid ng pulong si Mudman at naglakad patungo sa malawak na bakuran ng military office, kung saan bigla na lamang bumuhos ang isang malakas na ulan na tila ba sumasabay sa bigat ng mga desisyong kanyang kinailangang gawin para sa kinabukasan ng Heavenly Demon Divine Cult. Mula sa itaas na palapag ng gusali, nakatayo si Ho Yus-ong sa likod ng malaking bintanang kahoy at pinagmamasdan ang figure ni Mudam na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Ang bawat hakbang nito sa basang mga blok ng bato ng bakuran ay gumagawa lamang ng napakahinang kaluskos na halos matabyunan na ng ugong ng bumubuhos na ulan mula sa madilim na langit. Hindi siya lumingon kahit minsan patungo sa gusali kung saan nananatiling nakamasid si Ho Yus-ong. Sa halip ay nanatiling tuwid ang kanyang likod at diretso ang kanyang tingin sa daan patungo sa kanyang sariling tirahan sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult, na tila ba dinadala niya ng mag-isa ang buong bigat ng mga lihim na kanilang tinalakay at ang lahat ng panganib na naghihintay sa kanya sa mga susunod na buwan. Mula sa kanyang pwesto sa itaas, naramdaman ni Ho Yus-ong ang matinding kalungkutan at paghanga na humalo sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan ang nag-iisang figure ni Mudman sa gitna ng malawak na bakuran. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Mudam ang unti-unting paglaho ng figure ni Mudam sa gitna ng malakas na ulan, unti-unting nawala ang lahat ng natitirang pagkadismaya at iniis na naramdaman niya kanina sa katigasan ng ulo ni Mudam, at napalitan ito ng isang malalim at taos-pusong paggalang na mas matindi pa kaysa sa anumang paggalang na ibinibigay niya sa ibang mataas na opisyal ng Heavenly Demon Divine Cult, habang ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang bilog na salamin ay bahagyang lamambot ang ekspresyon, at ang kanyang mga kilay na dati ay nakakunot sa pag-aalala ay ngayon ay nakapantay na lamang, habang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang ganap na pagkaunawa sa tunay na halaga ni Mudam. Sa kaibuturan ng kanyang pag-iisip, kinilala ni Ho Yus-ong na ang lahat ng mga katangian ni Mudam na itinuring niyang nakakainis at nakakadismaya kanina, ang kanyang katigasan ng loob, ang kanyang pagtangging ipaliwanag ang kanyang mga desisyon sa iba, ang kanyang kahandaang harapin mag-isa ang lahat ng panganib para sa Heavenly Demon Divine Cult, ang mga ito mismo ang mga dahilan kung bakit karapat-dapat si Mudam sa mataas na posisyong kanyang kinatatayuan at sa malawak na paggalang ng lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult. Naintindihan na niya ngayon na hindi pagmamalaki ang nagtutulak kay Mudam na gawin ang lahat ng ito, kundi ang isang kadalisayan ng katapatan na bihira na lamang makita sa mga taong nabubuhay sa gitna ng mga lihim at pakana ng mundo ng Jiangho. Ngunit sa kanyang isipan ay naging mas malinaw na kaysa dati ang katotohanan tungkol kay Mudam. Siya ay isang mandirigmang inialay na ang buong buhay niya sa iisang layunin lamang, at walang anumang salita at panghihikayat ang makakapagpabago sa landas na kanyang tinahak na matagal na panahon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, nangako si Ho Yus-ong sa kanyang sarili na susuportahan niya ang lahat ng desisyon ni Mudam hanggang sa huli, kahit pa alam niyang ang landas na kanilang tinatahak ay puno ng panganib na maaaring magtapos sa buhay nilang dalawa bago pa man dumating ang araw ng paglipat ng kapangyarihan sa young leader. Matapos ang sandali ng pagmumuni-muni ni Ho Yus-ong sa loob ng military office, biglang lumipat ang tagpo patungo sa malawak na kalawakan ng langit sa ibabaw ng buong Greatest Iron Fortress, kung saan ang madilim na asul at itim na mga ulap ay nagbabanggaan sa isa't isa,
habang ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang tigil sa buong lupain. Habang patuloy na lumalakas ang ulan at hangin sa ibabaw ng Demonic God Place, ang daan-daang mga bubong na gawa sa itim na luad na tile ng mga gusali sa loob ng Demonic God Place ay nagsilbing isang malawak at madilim na dagat na tinitiis ang bawat hagupit ng kalikasan sa gabing iyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa matitigas na tile ay lumilikha ng isang tuloy-tuloy at malakas na kaluskos na sapat na upang takpan ang kahit anong mahinang ingay na maaaring gawin ng sinumang nagtatangkang gumalaw sa ibabaw ng mga bubungan, na ginagawang perpekto ang panahong ito para sa anumang uri ng lihim na paglusob na nais isagawa ng mga kaaway ng Heavenly Demon Divine Cult. Paminsan-minsan, ang mga puting kislap ng liwanag na dulot ng hindi pa lumalabas na kidlat ay panandaliang nagbibigay ng ningning sa buong paligid, sa kabila ng tila ba walang katapusang depensa ng Heavenly Demon Divine Cult. Mayroong mga anino na nagsisimula ng gumalaw sa pinakamalayong sulok ng mga bubungan, na ang kanilang mga presensya ay hindi man lang napapansin ng kahit anong gwardyang nagpapatrolya sa ibaba dahil sa perpektong takip na ibinibigay ng kalikasan sa kanilang mga kilos. Sa mas malalim na bahagi ng Inner Fortress, kung saan matatagpuan ang mga pribadong tirahan ng mga pinakamataas na leader ng Heavenly Demon Divine Cult, ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos sa ibabaw ng isang magandang ngunit malamig na hardin na may isang malaking lawa at isang matandang arko ng tulay na gawa sa bato at kahoy na nag-uugnay sa dalawang pampang nito. Sa gilid ng lawa ay may isang maliit na pavilion na gawa sa maitim na kahoy na dati ay nagsisilbing lugar ng pamamahinga ng mga nakaraang Demon Lord tuwing nais nilang lumayo sa ingay ng mga gawain ng Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit ngayon ay wala itong ibang naririnig kundi ang ugong ng ulan at ang kaluskos ng mga dahon ng mga puno sa paligid, habang ang katahimikan ng lugar na ito ay nakakakilabot, dahil alam ng sinumang pamilyar sa istruktura ng Inner Fortress na ang ganitong katahimikan ay madalas na hudyat na may mas malaking panganib na nagtatago sa bawat anino ng mga puno at bato sa paligid, na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lumitaw at sirain ang kapayapaan ng lugar na ito. Sa gitna ng perpektong takip na ibinibigay ng malakas na bagyo, sabay-sabay na tumalon mula sa pinakamataas na tore ng panlabas na pader ng Inner Fortress si Kang Wuchang, kasama ang kanyang 7 pinakamahusay na alagad na kilala sa buong Jiangho sa pangalang Formula 7 Deaths, habang ang kanilang mga katawan ay mabilis na dumaan sa hangin na tila ba mga anino lamang na walang timbang. At wala ni isa sa kanila ang gumawa ng kahit anong ingay na maaaring maglantad sa kanilang presensya sa gitna ng libu-libong tauhan ng Heavenly Demon Divine Cult sa loob ng Demonic God Place, habang si Kang Wuchang ang nangunguna sa kanilang grupo. Ang kanyang mga mata ay matalas at malamig, habang mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng dinadaanan nila. At sa kaibuturan ng kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang mapansin na ang kanilang pagpasok sa pinakaloob na bahagi ng Greatest Iron Fortress ay naging mas madali at mas maayos kaysa sa kanyang inaasahan noong sila ay nagpaplano pa lamang ng misyong ito sa labas ng teritoryo ng Demonic God Place. Hindi siya nagpadala sa labis na kumpiyansa sa kabila ng kanilang maagang tagumpay. Sa halip ay lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagbabantay at inutusan ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan lamang ng maliliit na senadoryas ng kanyang kamay na manatiling alerto sa bawat galaw sa paligid, dahil alam niya mula sa kanyang sariling karanasan na ang Greatest Iron Fortress ay hindi nakukuha ang pangalan nito ng walang dahilan, at ang anumang tila ba madaling daanan ay madalas na may nakatagong bitag na kayang pumatay sa sinumang mapagmataas na manggahas na maliitin ang depensa ng Demonic God Place. Habang ang 7 assassin sa kanyang likuran ay sumusunod sa kanyang bawat galaw ng may ganap na katapatan at disiplina. Matapos nilang makalampas sa ikatlong hanay ng mga nakatagong bantay sa bubungan ng mga gusali nang hindi man lang napapansin ng sinuman, bahagyang tumigil si Kang Wuchang sa isang madilim na sulok ng isang mataas na bubungan upang masiguro na wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang naiwan at nasugatan sa kanilang mabilis na paggalaw. At habang pinagmamasdan niya ang 7 tauhan sa kanyang likuran na walang bakas ng pagod at takot sa kanilang mga ekspresyon sa kabila ng panganib ng kanilang sitwasyon, isang matinding pagmamalaki ang bumalot sa buong isipan ni Kang Wuchang. Sa kanyang sariling pagmumuni-muni, idiniin ni Kang Wuchang sa kanyang sarili na hindi nakatakataka ang naging tagumpay ng kanilang pagpasok sa Inner Fortress, dahil ang Formula 7 Deaths na kanyang personal na sinanay mula pa noong sila ay mga musmos na bata pa lamang ay ang pinakamahuhusay na mandirigma at assassin sa buong kasaysayan ng Formless Temple, na ang kanilang kakayahan sa stealth technique ay walang sinuman ang makapantay sa buong mundo ng Jiangho. Ipinagmalaki niya sa kanyang isipan na ang mga alagad na ito ay dumaan sa pinakamahihirap at pinakamalulupot na pagsasanay na kayang isipin ng tao,
kung saan daan-daang ibang mag-aaral ang namatay at sumuko bago pa man makarating sa huling yugto ng pagsasanay, at ang natitirang 7 ito ay ang mga napatunayang may sapat na lakas, talino, at katatagan ng loob upang harapin ang anumang panganib ng walang pag-aalinlangan at pagyanig sa kanilang mga layunin. Dagdag pa niya sa kanyang mga kaisipan na kung gagamitin nila ang kanilang buong kakayahan sa pagtatago at paglipat-lipat ng pwesto ng may buong husay, kahit pa ang kilalang alliance leader na si Dam Seung, ang leader ng malaking alyansa ng mga sekta ng mga mandirigma na matagal ng kalaban ng Heavenly Demon Divine Cult, ay hindi kailanman makakahanap sa kanilang kinaroroonan kahit pa maghanap ito ng maraming araw sa loob mismo ng Heavenly Demon Divine Cult. Matapos ang maikling paghinto upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang grupo, muli nang itinuro ni Kang Wuchang ang kanilang patutunguhan gamit ang isang mabilis na senadoryas ng kanyang kanang kamay, at sabay-sabay silang muling tumalon patungo sa susunod na hanay ng mga bubungan na mas malapit na sa sentro ng kapangyarihan ng Inner Fortress, habang ang kanyang itim na boat na gawa sa matibay na balat ay dahan-daang lumapag sa gilid ng isang madulash at basang tile ng bubungan ng walang anumang kalansing at ingay. Tanging isang napakaliit na tilamsik ng tubig lamang ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang talampakan na agad ding tinabyunan ng susunod na patak ng ulan mula sa langit. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa matigas na tile, agad na tumigil ang buong paggalaw ng kanyang katawan ng may ganap na katatagan, at ang kanyang mga mata ay mabilis na nakatuon sa isang dambuhalang istruktura sa di-kalayuan na nagniningning ng bahagya sa gitna ng kadiliman ng bagyo, kung saan sa kaibuturan ng kanyang isipan ay mariin niyang itinala na naroon na ang kanilang matagal nang hinihintay na target ng misyong ito. Nang makarating sila sa pinakamataas na bubungan ng isang gusaling malapit sa sentro ng Inner Fortress, sabay-sabay na huminto ang buong grupo ni Kang Wuchang at tumingin sa itaas at sa di-kalayuan, kung saan nakatayo ang isang dambuhala at nakakatakot na istruktura na mas malaki pa kaysa sa lahat ng iba pang gusali sa loob ng Greatest Iron Fortress, ang Demon God's Palace, ang tirahan ng mismong Demon Lord at ang sentro ng lahat ng kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult sa buong mundo. Ang palasyo ay binubuo ng maraming palapag na may matutulis na mga tore at bubungan na gawa sa maitim na kahoy at pulang bakal na may mga inukit na larawan ng mga demonyo at dragon sa bawat sulok nito. Kahit na sila ay nakatayo pa sa isang mataas na lugar na may malayo pang distansya mula sa Demon God's Palace, hindi mapigilan ni Kang Wuchang na maramdaman ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang sariling puso sa loob ng kanyang dibdib, na tila ba ang kanyang sariling katawan ay kinikilala ang panganib na nagmumula sa loob ng dambuhalang palasyo na iyon. Sa kanyang panloob na kaisipan, hindi niya mapigil ang magtanong sa kanyang sarili kung anong uri ng dambuhala at nakakatakot na nilalang ang nagtatago sa loob ng mga pader ng Demon God's Palace, na kayang maglabas ng ganitong kalakas na chi na nararamdaman pa nila kahit mula sa napakalayong distansya sa gitna ng malakas na bagyo. Habang patuloy na pinagmamasdan ng buong grupo ang dambuhalang Demon God's Palace sa gitna ng bagyo, unti-unting nabuo sa isipan ni Kang Wuchang ang isang katotohanang matagal na niyang alam ngunit lalong tumindi ang bigat ngayong nakikita na niya mismo ang istruktura sa harapan niya. Sa loob ng Greatest Iron Fortress na kinikilala ng buong Jiangho bilang pinakamahirap pasukin at pasukuhan na Inner Fortress sa buong kasaysayan, mayroon pang isa pang mas matibay, mas mahigpit, at mas mapanganib na Inner Fortress na nakapaloob dito, ang Demon God's Palace mismo, na walang sinuman ang pinapayagang pumasok ng walang tahasang pahintulot mula sa mismong Demon Lord, kahit pa ang mga pinakamataas na opisyal ng Heavenly Demon Divine Cult tulad ng First Guardian at ang mga eksperto ng Inner Council. Ang bawat pader, bawat tarangkahan, at bawat sulok ng palasyo ay puno ng mga nakatagong bitag, mahika, at mga pinakamalalakas na gwardya ng Heavenly Demon Divine Cult na handang magbuwis ng buhay upang protektahan ang kanilang leader mula sa sinumang ng ahas na lumapit ng walang pahintulot, na ginagawa itong isang lugar na halos imposibleng pasukin ng buhay ng sinumang dayuhan mula sa labas ng Demonic God Place. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga katotohanang ito, walang bakas ng pag-atres at takot sa isipan ni Kang Wuchang, habang dahan-dahan niyang inihahanda ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan para sa susunod na hakbang ng kanilang plano, dahil alam niyang ito ang mismong dahilan kung bakit sila naririto sa gitna ng bagyo sa loob ng Greatest Iron Fortress, upang harapin ang imposible at tuparin ang kanilang misyon anuman ang maging kapalit nito sa kanilang sariling buhay, sa harap ng pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo ng Demonic God Place. Habang patuloy na lumalapit ang grupo ni Kang Wuchang sa dambuhalang Demon God's Palace na nakatayo sa pinakagitna ng Inner Fortress,
Unti-unting naramdaman ng bawat isa sa kanila ang isang kakaiba at labis na hindi komportableng sensasyon na tila ba may libu-libong maliliit at matutulis na karayom na dahan-daang pumapasok sa kanilang balat at humuhukay ng malalim hanggang sa laman ng kanilang mga kalamnan at mga daluyan ng chi sa katawan. Sa ilalim ng malakas na ulan na tumatama sa mga patong-patong na bubungan ng mga gusaling Chino na may mga inukit na dragon sa mga dulo nito, ang bawat hakbang ni Kang Wuchang sa mud-ulash na tile ay nagiging mas mabigat kaysa sa nauna. At kahit na siya ay isang assassin na may 50 taong karanasan sa pagharap sa pinakamalalakas na chi sa buong Jiangho, hindi niya mapigil ang maramdaman ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan sa sobrang diin ng pressure na bumabalot sa kanilang buong grupo. Ang ching ito ay hindi lamang basta bigat sa katawan, ito ay may sariling galit at awtoridad, na tila ba sinasabi sa kanila nang hindi binibigkas ang mga salita na sila ay mga hindi inanyayahang bisita na walang karapatang tumapak sa sagradong lupa ng tirahan ng Demon Lord. Dahil ang bawat patak na tumatama sa kanilang balat ay may dalang kaunting init ng demonic energy na lalong nagpapalala sa nararamdaman nilang hapdi sa buong katawan, sa likuran ni Kang Wuchang, at ang ilan sa Formula 7 Deaths ay bahagyang napahawak sa kanilang mga dibdib upang pigilan ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso, dahil kahit na sila ay sinanay sa ilalim ng pinakamahihirap na pagsubok ng Formless Temple, wala ni isa sa kanila ang nakaranas kailanman ng ganito kalakas at nakakatakot na uri ng chi na kayang tumagos kahit sa kanilang pinakamalalim na nakatagong mga daluyan ng chi nang hindi man lang sila gumagawa ng kahit anong kilos. Sa sandaling naramdaman ni Kang Wuchang na ang demonic energy ay nagsisimula ng makaapekto sa kanyang kakayahang kontrolin ang kanyang sariling hininga at kilos, hindi na siya nag-aksaya pa ng kahit isang segundo upang gawin ang tanging paraan na alam niyang makakapagligtas sa kanila mula sa mapang-epong epekto ng palasyo, buong lakas niyang pinakawalan ang Formless Pure Art, ang pinakamataas at pinakadalisay na anyo ng sining ng chi ng Formless Temple na siya lamang at ang kanyang 7 pinakamahusay na alagad ang nakakaalam kung paano gamitin ng wasto. Sa isang iglap, isang maliwanag at malamig na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa buong katawan nila, na mabilis ding kumalat sa kanyang 7 kasamahan na nakatayo sa kanyang paligid sa ibabaw ng mud-ulash na bubungan, na tila ba isang manipis na balabal ng purong chi na bumabalot sa bawat isa sa kanila upang harangan ang anumang masamang chi na nais pumasok sa kanilang mga katawan, at ang mga dating nararamdaman nilang hapdi at bigat sa kanilang mga kalamnan ay unti-unting naglalaho, habang ang Formless Pure Art ay dahan-daang itinutulak palabas ng kanilang mga butas sa balat ang lahat ng demonic energy na pumasok na sa kanilang sistema. Sa paligid nila, ang hangin ay nagsimulang umikot ng mabilis na lumilikha ng mahihinang alon na tumatama sa mga tile ng bubungan, at ang bawat isa sa Formula 7 Deaths ay tumayo ng mas tuwid at mas matatag sa kanilang mga pwesto, habang nararamdaman ang proteksyong dulot ng sining ng kanilang leader, bagamat alam nilang hindi ito magtatagal ng walang katapusan, dahil mas malapit pa sila sa Demon God's Palace, mas lalong lalakas ang enerhiya nito na susubukang sirain ang kanilang depensa. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanda upang muling magpatuloy sa paggalaw patungo sa palasyo, biglang nanlaki ang mga mata ni Kang Wuchang nang walang anumang babala, at ang kanyang buong katawan ay nanigas ng panandalian sa kanyang pwesto sa ibabaw ng bubungan dahil sa isang kakaiba at hindi inaasahang sensasyong dumaan sa kanyang matalas na pakiramdam na bihirang magkamali sa loob ng kanyang mahabang buhay, habang ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paliwanag sa kung ano ang kanyang naramdaman sa loob lamang ng isang iglap. Sa loob ng kanyang isipan, isang maikli at naguguluhang tanong ang nabuo na tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang sariling pakiramdam. May isang bagay na mali, isang bagay na hindi sumusunod sa plano na kanilang pinaghandaan ng maraming taon bago pa man sila pumasok sa loob ng Greatest Iron Fortress. Bilang isang dating leader ng Formless Temple, sanay si Kang Wuchang na kontrolin ang bawat galaw at bawat hininga ng kanyang mga tauhan kahit na sila ay magkalayo ng daan-daang metro. Kaya naman ang biglaang pagkawala ng maayos na daloy ng chi ng isa sa kanyang mga alagad ay parang isang suntok sa kanyang dibdib na nagpatigil sa kanyang sariling paghinga ng panandalian. Sinubukan niyang hanapin ang paliwanag sa kanyang isipan, baka ito ay epekto lamang ng demonic energy ng palasyo, baka ito ay pagkakamali lamang ng kanyang pakiramdam dahil sa pagod ng kanilang paglalakbay sa loob ng demonic god place. Ngunit ang kanyang mga instinto bilang isang assassin na daan-daang beses nang nakaligtas sa kamatayan ay sumisigaw sa kanya na ang kanyang naramdaman ay totoo, at may masamang nangyayari sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa mismong sandaling iyon.
Bago pa man lubos na maproseso ni Kang Wuchang ang kanyang naramdaman, ang kanyang mga mata ay agad na bumaba patungo sa malawak na kalsadang gawa sa mga bato sa ibaba ng bubungan kung saan sila nakatayo. At doon ay nakita niya ang isang figure na unti-unting lumalayo sa kanilang grupo na naglalakad ng mag-isa sa gitna ng malakas na ulan nang walang anumang pagtatangka na itago ang kanyang sarili mula sa paningin ng sinuman. Ang lalaking ito ay isa sa Formula 7 Deaths, ang mga taong personal niyang sinanay mula sa pagkabata upang maging mga aninong walang tunog at walang bakas sa tuwing sila ay nasa isang misyon. Ngunit ngayon ay tila ba nakalimutan na nito ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang master. Habang ang kanyang mga hakbang sa basang mga bato ay gumagawa ng malinaw at malalakas na tunog na tila ba sinasadya niyang akitin ang atensyon ng lahat ng gwardyang nagpapatrolya sa paligid, at hindi siya man lang sumusunod sa mga anino ng mga gusali sa halip ay naglalakad ng diretso sa gitna ng maliwanag na kalsada na walang kahit anong takip mula sa ulan at sa mga mata ng iba, habang pinagmamasdan siya ni Kang Wuchang mula sa itaas, hindi niya mapigilan ang pagngit-ngit ng kanyang mga ngipin sa sobrang galit at pagkalito na humalo sa kanyang dibdib, at sa kaibuturan ng kanyang isipan ay paulit-ulit niyang itinatanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang ginagawa ng kanyang alagad na ito sa ngayon. Bakit niya sinisira ang lahat ng kanilang paghahanda? At bakit niya itinataya ang buhay ng buong grupo para sa isang bagay na hindi niya maunawaan? Ang biglaang hindi inaasahang kilos ng kanilang kasamahan ay agad ding napansin ng iba pang 6 na miyembro ng Formula 7 Deaths na nakatayo sa iba't ibang sulok ng bubungan, at ang bawat isa sa kanila ay napahinto sa kanilang mga paggalaw, habang nakatingin ng may labis na pagtataka sa figure ng kanilang kasamahan na naglalakad ng mag-isa sa kalsada sa ibaba nila. Isa sa kanila, habang ang pinakaunang nakaramdam ni Kang Wuchang ay ang matinding pagkalito. Bakit siya humiwalay sa grupo? Bakit niya sinira ang formasayon na kanilang pinag-aralan ng maraming taon? Habang ang buong grupo ay nakakalat sa kurbada ng bubungan, ang dating perpektong pagkakaisa ng grupo na tila ba sila ay iisang nilalang lamang ay biglang nabasag sa loob lamang ng ilang segundo, at ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang takot na hindi nila naramdaman kahit noong sila ay naharap sa pinakamapanganib na mga misyon sa kanilang nakaraan. Nang makita ni Kang Wuchang na patuloy pa ring lumalayo ang kanyang alagad nang hindi man lang lumingon kahit minsan patungo sa kanilang pwesto sa itaas, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at isang malakas at galit na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig na halos matabyunan pa ng ugong ng malakas na ulan at hangin sa paligid. Ngunit sapat ang lakas nito upang umabot sa kinalalagyan ng kanyang tauhan sa kalsada sa ibaba. Paulit-ulit niyang idiniin sa kanyang alagad na kung naririnig ba nito ang kanyang sinasabi at kailangan nitong bumalik sa kanilang pwesto sa sandaling ito nang walang anumang pagtutol at pag-aalinlangan pa. Sa tabi niya, ang ibang mga kasamahan ay nakatingin sa kanilang kasama na may halong takot. Nang makita ni Kang Wuchang na kahit na ang kanyang pinakamalakas na sigaw ay tila ba walang epekto sa kanyang alagad na patuloy pa ring naglalakad palayo ng walang anumang reaksyon, ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol, at sa loob ng kanyang isipan ay tinawag niya ang lalaking iyon na isang baliw na hanggal na handang sirain ang lahat para sa walang kwentang dahilan na hindi niya maunawaan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap at paghihintay na lumingon ang kanyang alagad. Sa halip, buong lakas siyang tumulak gamit ang kanyang mga paa sa mud-ulash na tile ng bubungan na naging sanhi ng pagbitak ng ilan sa mga ito dahil sa lakas ng kanyang pagtalon, at ang kanyang buong katawan ay mabilis na humadyabis pababa patungo sa kalsada kung saan naglalakad ang kanyang kasamahan. Kahit na naririnig na ng rogue assassin ang malalakas na sigaw ng kanyang leader at ang mabilis na paglapit ng mga yabag ni Kang Wuchang mula sa itaas at mula sa kanyang likuran, hindi siya man lang nagbago ng bilis at direksyon ng kanyang paglalakad sa gitna ng kalsada. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang mga kamao sa magkabilang gilid ng kanyang katawan at bahagyang binilisan ang kanyang mga hakbang na tila ba lalo niyang binibilasan ang kanyang paglapit sa Demon God's Palace na nakatayo sa di kalayuan sa harapan niya. Sa loob lamang ng ilang mabilis na hakbang sa ibabaw ng basang mga bato ng kalsada, halos makalapit na si Kang Wuchang sa kanyang tumatakas na alagad, at ang kanyang kanang kamay ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa hood ng lalaki na handa na niyang hilahin pabalik ng may lakas na sapat upang mapilayan ito kung kinakailangan, habang ang isa pang galit na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig na nagtatanong kung ano ba talaga ang ginagawa ng kanyang tuhan at bakit niya ginagawa ito sa kanilang lahat. Ngunit sa mismong sandaling ang dulo ng kanyang mga daliri ay halos damaykit na sa tela ng hood ng kanyang alagad,
Biglang may nakita si Kang Wuchang na nagpahinto sa kanyang buong katawan ng panandalian at nagpang-inig sa kanyang buong kalamnan dahil sa labis na takot na hindi niya naramdaman kailanman sa kanyang buong buhay bilang isang asasin, habang ang kanyang mata ay nanlaki ng sobra, dahil sa gulat. Sa mismong sandaling ang dulo ng kanyang mga daliri ay halos damaykit na sahod ng kanyang tumatakas na alagad, isang puwersang mas malakas pa kaysa sa anumang sining ng pakikipaglaban na nakilala ni Kang Wuchang sa kanyang buong buhay ay biglang hamampas sa kanyang buong katawan na parang 1,000 toneladang bakal na bumagsak mula sa langit, na naging sanhi ng agarang paghinto ng kanyang buong katawan sa kanyang pagkilos sa gitna ng malakas na ulan sa kalsada ng Greatest Iron Fortress. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay may mga itim na chi ang biglang lumabas mula sa mga bato ng kalsada na bumabalot sa kanyang mga binti na tila ba mga kadena na naghahanda na siyang dalhin sa kung saan man nais ng hindi nakikitang may-ari ng kapangyarihang ito, at kahit na buong lakas niyang pinilit na igalaw ang kahit isang paa ay wala siyang naramdamang anumang tugon mula sa kanyang sariling katawan na parang ito ay hindi na sa kanya pag-aari sa loob lamang ng isang iglap. Bago pa man makabuo ng kahit isang buong kaisipan si Kang Wuchang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya, ang buong paligid sa kanyang harapan ay biglang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin, ang malakas na ulan, ang basang kalsada ng Inner Fortress, ang mga gwardyang nagpapatrolya sa malayo, at ang walang buhay na katawan ng kanyang alagad ay lahat nawala sa kanyang paningin. At sa halip ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatingin sa isang dambuhala at marangyang bulwagan na alam niyang hindi niya kailanman makakapasok ng buhay kahit nasubukan niya ng 1,000 beses sa kanyang buhay. Ang pinakaloob na throne hall ng Demon God's Palace. Ang sagradong lugar kung saan lamang pumapasok ang Demon Lord at ang kanyang mga pinakamalapit na tagapaglingkod na walang sinumang dayuhan ang nakatapak dito sa loob ng 500 taon ng kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult. Mula sa malawak na kanyang paningin, makikita ang isang napakahabang carpet na kulay matingkad na pula na may berdang mga gintong dragon na umaabot mula sa pintuan ng bulwagan hanggang sa paanan ng isang dambuhalang itim na trono na gawa sa pinakamatitigas na kahoy at bakal na inukitan ng mga nakakatakot na anyo ng mga demonyo at halimaw na tila ba nakatingin ng direkta sa kanyang kaluluwa mula sa kinalalagyan nito sa dulo ng bulwagan, at sa gitna ng pulang carpet, ilang metro lamang ang layo ay nakahiga ng patihaya ang kanyang katawan na tila ba sadyang inilagay doon. Matapos ang ilang segundong pagyayelo ng kanyang buong katawan sa gitna ng nakakatakot niyang kinalalagyan, biglang bumalik ang daloy ng chi sa kanyang mga kalamnan ng may marahas na puwersa na naging sanhi ng paglabas ng isang malakas at hinihingal na sigaw mula sa bibig ni Kang Wuchang na umalangaw sa bawat sulok ng dambuhalang bulwagan, habang ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sobrang paghihirap, kasabay ng kanyang pagbangon sa sahig. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang malinaw na paningin mula sa paglabo dulot ng sakit, dahan-dahang itinaas ni Kang Wuchang ang kanyang ulo upang tingnan ang buong paligid sa unang pagkakataon ng may malinaw na kaisipan, at sa sandaling iyon ay isang malaking pagkalito ang bumalot sa kanyang buong isipan na naging sanhi ng paglabas ng mga putol-putol na kaisipan sa kanyang isipan. Alam niya na ang lugar na ito ay may kaugnayan sa Demon God's Palace. Ngunit hindi niya maunawaan kung paano siya nakarating dito nang hindi man lang niya nararamdaman ang paglipat ng kanyang katawan mula sa kalsada patungo sa pinakaloob na bulwagan ng pinakamahirap pasukin na Inner Fortress sa buong Jianghu. Paulit-ulit niyang itinanong sa kanyang sarili kung saan sa mundo siya naruroon sa ngayon, kahit na alam na ng kaibuturan ng kanyang isipan ang sagot na ayaw niyang tanggapin, siya ay nasa mismong harapan ng trono ng Demon Lord, ang taong siya at ang kanyang grupo ay dapat sana ay lihim na susubukang pasukin. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagtatangka na tipunin muli ang kanyang lakas, biglang may isang malalim, kalmado, at walang anumang emosyon na boses ang umalangaw sa buong bulwagan na tila ba nanggagaling sa lahat ng dako ng sabay-sabay, mula sa mga dingding, mula sa kisame, mula sa trono sa dulo ng carpet, at maging sa loob mismo ng isipan ni Kang Wuchang na nagtanong sa kanya kung gising na ba siya sa wakas matapos ang mahabang paglalakbay niya patungo sa lugar na ito. Sa sandaling marinig ang boses, ang mga apoy ng mga kandila sa magkabilang gilid ng carpet ay sabay-sabay na sumayaw ng mas malaki kahit na walang anumang hangin na dumadaan sa loob ng bulwagan. Ang mga salita ng hindi nakikitang boses ay tumama sa kaisipan ni Kang Wuchang na parang isang kidlat na tumama mismo sa kanyang isipan, na naging sanhi ng labis na paglaki ng kanyang dalawang mata. Sa loob lamang ng isang iglap, nawala ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang isipan na maaaring isa lamang itong malakas na ilusyon at isang matalinong pakana ng ibang opisyal ng Heavenly Demon Divine Cult na nagkukunwaring Demon Lord.
Alam niya mula sa lalim ng kanyang kaluluwa na tanging ang tunay na leader ng Heavenly Demon Divine Cult lamang ang may ganitong uri ng kapangyarihang makapasok sa isipan ng sinumang tao nang walang anumang hadlang at makapagsalita ng hindi man lang nagpapakita ng kanyang sariling presensya sa harap ng kanyang kausap, bilang isang taong nakipaglaban sa daan-daang pinakamalalakas na mandirigma sa Jiangho at nakaligtas sa maraming pagtatangka sa kanyang buhay, hindi kailanman nakaramdam si Kang Wuchang ng ganito kalaking takot sa kanyang buhay. Ang uri ng takot na hindi lamang sa kamatayan, kundi sa kawalan ng kontrol sa kanyang sariling kapalaran na parang siya ay isang piraso ng laro sa kamay ng isang higanti na kayang sirain siya anumang oras na nais nito nang hindi man lang nag-aaksaya ng kahit kaunting lakas. Hindi nagtagal ang katahimikan sa bulwagan, dahil muli nang nagsalita ang parehong boses mula sa lahat ng dako ng paligid, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong kaunting lamig at ganap na pagkadismaya sa tono nito. Habang sinasabi kay Wukyang na siya ay isang malaking kabiguan at napaka-disappointing na nilalang na hindi man lang umabot sa pinakamababang inaasahan nito para sa isang taong naglakbay ng malayo upang hanapin siya, sa sandaling marinig ang mga salitang ito, ang mga apoy ng mga kandila sa paligid ay sabay-sabay na nanghina ng kaunti na tila ba sumasabay sa pagbabago ng damdamin ng kanilang Panginoon, at ang temperatura sa buong bulwagan ay biglang bumaba ng ilang degree. Habang si Kang Wuchang ay nananatiling nakaupo at walang masabi sa harap ng pagkadismaya ng Demon Lord, habang makikita ang isang mangkok sa ibabaw nito na nakalagay sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid ng trono, habang ang isang gintong inuming alak ay dahan-daang ibinubuhos mula sa isang pitchel patungo sa loob ng mangkok na lumilikha ng maliliit na alon na kumikinang sa liwanag ng mga kandila, habang pinagmamasdan ang kalmado at elegante na pagbuhos ng alak. Muling nagsalita ang Demon Lord sa parehong kalmadong tono na tila ba nag-uusap lamang sila tungkol sa isang simpleng bagay sa halip na tungkol sa buhay at kamatayan, at ibinunyag nito kay Kang Wuchang na dahil tinatawag niya ang kanyang sarili na nakatatandang kapatid ng kanyang namatay na nakababatang kapatid, inakala nitong kahit papaano ay may kakayahan siyang humugot ng kanyang sandata at lumaban ng may kaunting dangal kapag naharap siya sa tunay na panganib, ngunit agad din itong sinundan ng mas masakit na pahayag na sa katotohanan. Si Kang Wuchang ay mas mahina pa at mas walang kwenta kaysa sa kanyang nakababatang kapatid noong ito ay 20 taon pa lamang ang nakalilipas, noong ang huli ay nagsisimula pa lamang matuto ng mga pangunahing sining ng pakikipaglaban sa Formless Temple. Matapos marinig ang lahat ng mga salita ng Demon Lord na tumama sa bawat kahinaan sa kanyang isipan, dahan-daang bumagsak si Kang Wuchang ng buo sa ibabaw ng pulang carpet, habang ang kanyang mga binti at buong katawan ay manganginig sa sobrang takot, at kasabay ng kanyang mukha na namutla sa takot, habang nakatingin sa madilim na kisame ng bulwagan, at sa kaibuturan ng kanyang isipan ay unti-unting nabuo ang isang mapait at katawa-tawang pagtanggap sa kanyang kapalaran, sa kabila ng lahat ng kanyang paghahanda, lahat ng kanyang pagsasanay, at lahat ng kanyang pagpaplano ng maraming taon, matagumpay nga siyang nakarating hanggang sa pinakaloob na bahagi ng Demon God's Palace na siyang pangunahing layunin ng kanilang misyon. Ngunit hindi sa paraang nais niya at inaasahan ng sinuman sa kanilang grupo, hindi siya nakapasok dito gamit ang kanyang husay sa stealth at pakikipaglaban, sa halip, siya ay parang isang supot ng basura na dinala rito ng Demon Lord mismo nang hindi man lang siya nag-aaksaya ng kahit kaunting lakas, at ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking kakayahan ay naging walang kwenta sa harap ng kapangyarihan ng nilalang na kausap niya. Habang ang mga segundong lumilipas ay nagiging parang mga oras para kay Kang Wuchang na nananatiling nakaupo sa sahig ng bulwagan ng walang anumang galaw, unti-unting napuno ang kanyang isipan ng iisang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na hindi niya mapigil ang lumabas sa kanyang bibig ng may nanginginig at mahinang boses na puno ng kalituhan at takot, kung totoo ngang nasa loob na siya ng Demon God's Palace at nasa harapan na niya ang mismong Demon Lord na matagal na niyang nais harapin. Kung gayon bakit hindi pa siya pinapatay nito hanggang sa ngayon, bakit siya dinala rito ng buhay sa halip na patayin na lamang siya sa labas ng palasyo kasama ng kanyang alagad, ano ang nais ng Demon Lord sa kanya na hindi pa nito nakukuha hanggang sa ngayon? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, isang malalim at kalmadong boses ang muling pumasok ng direkta sa kaibuturan ng isipan ni Kang Wuchang, na hindi na kailangang bigkasan ng malakas upang umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng sagradong lugar. Ipinahayag ng Demon Lord na ang buong mapanganib at detalyadong plano ng paglusob nila sa Heavenly Demon Divine Cult, ang lahat ng kanilang paghahanda sa loob ng maraming taon sa loob ng Formless Temple, ang kanilang lihim na paglalakbay patungo sa Greatest Iron Fortress, ang kanilang matagumpay na pagdaan sa mga panlabas na depensa ng Iron Fortress,
at maging ang bawat maliit na galaw na ginawa nila sa ibabaw ng mga bubungan sa gitna ng malakas na bagyo, lahat ng mga bagay na iyon ay alam na niya mula pa sa unang sandaling naisip pa lamang nila ang ideya ng paglusob sa kanyang teritoryo. Bago pa man lubos na maproseso ni Kang Wuchang ang nakakatakot na katotohanang ibinahagi ng Demon Lord, sa loob lamang ng isang iglap, nakita niya ang kanyang mga nakabitin ng patiwarik sa madilim na ere sa itaas ng pulang carpet, ang mga paa ng kanyang mga tauhan sa itaas na kisame ng bulwagan. Ang dambuhalang patayong tanawin sa buong lawak ng throne hall ang nagpakita ng pinakamasakit at mapangwasak na katotohanan para kay Kang Wuchang, na naging sanhi ng tuluyang paghintong ng kanyang sariling paghinga sa loob ng ilang mahabang segundo, ang kanyang 7 pinakamahusay na alagad, ang Formless 7 Deaths na kanyang personal na sinanay mula pa noong sila ay mga musmos na ulila pa lamang na kanyang iniligtas mula sa maruruming kalsada ng Jianghu. Ang mga taong itinuring niyang sariling mga kasama sa lahat ng panganib sa loob ng maraming taon, ay pawang nakabitin din ng patiwarik sa madilim na ere sa itaas ng trono ng Demon Lord, na ang kanilang mga katawan ay nakabalot sa kumikinang na itim na mga purong chi na humihigpit sa kanilang mga braso, binti, at leeg, habang sila ay dahan-daang nawala ng buhay. Habang ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang ekspresyon ng matinding sakit, takot, at kalituhan sa kanilang mga mukha, habang ang kanang na kamay ng Demon Lord ay nakataas ng walang hirap na may hawak na mangkok ng gintong alak na kanina pa ibinubuhos sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Kang Wuchang na parang mga walang kwentang insekto na hindi sinasadyang nahulog sa kanyang sagradong bulwagan, sa gitna ng kanilang dahan-daang pagbagsak patungo sa kanya. Ang nakakatakot na tanong na matagal nang nabubuo sa isipan ni Kang Wuchang ay tuluyan ng umalangaw-ngaw sa buong paligid na may halong ganap na kawalan ng pag-asa. Kung ang lahat ng kanilang ginawa mula pa noong sila ay umalis ng Formless Temple ay alam na at kontrolado ng Demon Lord, kung ang kanilang pagpasok sa Iron Fortress, ang kanilang mga galaw sa bubungan, ang biglaang paghihiwalay ng kanyang alagad, at maging ang kanyang marahas na pagtakbo pababa sa kalsada upang habulin ang kanyang tauhan ay lahat ayon sa kagustuhan ng lalaking nakaupo sa trono, kung gayon, ang lahat ba ng kanilang pinagpagiran, lahat ng kanilang mga sakripisyo, at ang buong misyong inialay nila ang kanilang buhay ay wala ng iba pa kundi isang malaking guni-guni at ilusyon lamang na nilikha ng Demon Lord upang aliwin ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang walang hanggang at nakababagot na kapangyarihan. Matapos masaksihan ni Kang Wuchang ang walang kalaban-labang at ang mapangwasak na katotohanan na ang kanilang buong misyon ay walang iba kundi isang laro lamang para sa kanilang kaaway, dahan-daang itinaas ng Demon Lord ang kanyang ulo mula sa kanyang pagkakaupo upang ipakita ang kanyang buong mukha sa harapan ni Kang Wuchang, habang walang galit, walang tuwa, walang takot, tanging ang ganap na pagiging nakakataas sa lahat ng nilalang na nabubuhay sa mundo, habang ang kanyang malamig at matalim na tingin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Kang Wuchang na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, nagtanong siya kay Kang Wuchang kung alam ba niya ang tamang paraan ng pag-inom ng alak.